Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo sa naging laro ng Chess Kid Youth Under 16 sa chess.com online na nilaruan nitong nakaraan ni Meow Meow. Yun nga lang hindi pinalad sa elimination pa lang ng Group A si Meow Meow eh. Kaya ito po ay combined na ng Group A and Group B. Pinali, dalawa na lang ang natira sa pagitan nila IM Erdogmus ng Turkey at Russian Ivan Zemyansky, FIDE Master. Pumili lang ako ng best game nila at kung sino manalo dito, siya ang nag-champion. Papakita ko sa inyo mamaya ang standing. Ang ginawa ni Erdogmus nag D4, Knight F6 si Ivan, Knight F3, G6. Ayan, makukunat na yung mga batang to ah. D5, approaching Slabyanketo. Ayun. Kumapture sa D5 at nag-Knight E5. Ang kunat ng linya. Panablahan yung mga ganito ah. Bata pa lang makunat na kayo ah. Ayan oh. O di ba? Halos magkamuka. Knight D7 and with the idea to play E5, nag-Rook C1. Ayan para tingnan yung weak. Bantayan yung weak C6 pawn. Rook C8. Ayan early defense. Nag B3. Bakit kaya nag B3? E5. Nag-break na si Ivan. Kumapture, capture. Knight A4, Rook E8 at nag-Queen D2, patong lang. So with the idea to play Bishop H6 later on, Queen E7, bookline pa rin. At nag-Rook FE1, aral na aral ang mga batang ito. Hindi nawawala sa bookline, no? H5, bookline pa rin. Mag-H4 kasi, no? At nag-H3, ayun, nawala rin sa libro. Dahil sa nakaraang laban, may tumira ng Bishop E3. Mukhang ililipat yata sa D4, parang ganon ano ang idea, or to control the C5 square. Yan, pressure sa A7. Yan ang old line, pero dito tayo sa H3 ni Erdogmus at nag-Knight D7, Queen A5, inatake ang pawn, Knight F6, depensa, at nag-Bishop E3, inatake ulit, at nag-Knight E4. Yun nga lang, medyo hindi nagustuhan ng computer engine, pabor ang evaluation bar sa black, at nag-Queen takes A7, Knight takes G3, sumabay ng sacrifice. Ang idea, pag kinapture yung knight ay may bawi din naman sa bishop. Ayan, pero mas maigi daw ay Queen E6 lang. Atakihin lang yon. Kapag nag-King H2, saka palang kakapture dyan. Pag kinapture ng King, may expose ah. O pag kinapture ng pawn, bawi din naman sa bishop. Ayan, sa madaling sabi, magulo po yung linya na yan. Queen E6 talaga ang the best. O pero, dito tayo sa ginawa, no? Knight takes G3 kagad. Ayun, nasimplihan lang. Queen takes, good move. Capture. Ay, nako. Knight B6. Threat muna sa tore. Rook E8. Inisip ko kasi mga kamatsas, baka mamaya may Bishop C5. May Knight takes E2. Check nga pala, double pa. Hindi pwede. O, balik tayo. So, nag-Knight B6 muna. Patong, battery. At nag-Rook takes C6. Ala, nagbagsakan na yung mga pawns. Nakabitin yung knight, di pinapansin, no? Nag-D4. Ayan na, syempre, para babagsak lang din yung pawn eh. Knight D5. Sumabay, tinirit. Kumapture muna with check, capture. Ayan, kasi dito mga kamatsas, baka mapaisip kayo, coach, ba't hindi kinapture yung bishop? 2 pieces ang kapalit ng isang tore. Meron kasing capture F takes G3. Ayun. May ganun eh. May hagip pa sa knight eh. So lamang ang puti. Lalabasin dito minor pieces. Ano yan? Quality down. Kaya ingat po tayo sa mga sequence na nakakalito ha. Kaya ginawa knight takes E2 muna. Rook takes and then nag-Rook D7. Di makaalis yung bishop. Nakapin. Bishop F3. Yun lang. Bad moves, Erdogmus. Dapat daw ang tira ay B4. Magmadaling intindihin ang gapang ng queenside pass pawns, Rook takes E3, yan pala dapat. Ano? Oo nga, no? May A4, oo nga. Yun ang mga realization, mga kamatsas. Pero nag-Bishop F3. Ayun, na-capture yung Bishop, Rook takes, Knight takes. Okay, grabe. Bilangan tayo, 4 pawns. Lamang ng isang pawn ng puti. 2 connected pass pawns. Pero bakit parang slightly better pa ang black, ano? Bishop pair kasi. Bishop takes H3, ayan. And Bishop D5, threatening. Rook takes G6. Bishop to D4. Paano kung kainin to? Tama ba yan?
Oh, tama naman. Yan nga ginawa. Capture, capture, and rook G3. Ayun, laging may counterplay si Erdogmus ah. Kumapture, naku, another bad move by Ivan. Dapat daw tira, bishop E6. Yan lang pala. Tapos ka-capture, capture, and A4. Yun nga lang, sa ganitong kaikling oras, 5 seconds si Erdogmus, 19 seconds si Ivan. Naku po, hindi na halos makita yung accurate moves, no? Mga key moves na lang yan. So, bishop takes, bishop E4, check muna, mali pa rin. Dapat daw ay rook takes E3, straight away na. Oo nga, no? Para may hataw din naman dyan. Ang mabigat kasi dyan, 2 connected pass pawns. Napakabigat pagka ganyang rook and pawn ending, tapos 2 connected pass pawns. O endgame na naman po mga kamatsas. Kayo po ay mag-follow na sa ating Facebook page, Kamatsas. Puro endgame ang mga topics natin doon. Meron ding opening kanina, in-upload ko. Nood po kayo. F5, rook takes E3. Ayun, mali din. Dapat daw ay rook takes bishop muna. Tapos ka-capture, capture, capture. Rook takes H5. Oo. Ang lamang to, no? Kasi basta hindi babagsak yung dalawang connected pass pawns sa malamang winning talaga puti. Pero kung capture rook D1 check, king H2, F takes E4, king takes H3, rook D2, double, maalin. Ano ang pipiliin? Siyempre A4 ang kailangang iiwas. Rook takes F2, and nag-king G3 dito. Na-flag down si Pogi. Ubus ang oras. And hindi pa naman pala ganung katalo ito. Ayan, aral tayo ng rook and pawn ending. Maganda ito. O, di ba? Kasi kailangan matibay po yung pundasyon natin sa endgame para yung mga mukhang losing, maitabla. Yung mga mukhang drawish, maipanalo. Yun ang kahusayan sa endgame eh. So, dito po, ang tira lang ay rook B2. So, hindi pa rin maka-capture sa pawn kasi mabibitin yung pawn sa B3. Yan. Tapos ang gagawin, king F4 and king G6. So, pag-aralan natin konti Tapos, let's say king takes E4 and king G5. Yan. Purpose ng king G5 is to push gradually na makapag-panggulo itong H-pass pawn na yan. O, tapos ang gagawin, based sa continuation, bakit rook G3 check? I-assume natin, magmadali tayo. Madaliin natin A5. Mag-H4, di papansinin. Kasi pagka A6, masosobrahan naman. Mag-rook A2, babagsak yun, no? O, limbawa, king D4. Ayan, para medyo malapit-lapit. Oh, biglang lumamang ang puti. Ang daya ng continuation. Ayan, king G4. King C5, winning talaga, mga kamatsas. H3, B4. Yan, ang mga teknikan sa Engame. Oh. H2, rook E1, force. And king G3, A6. Rook A2, king B6. King G2, A7, H1 queen, para makita nyo lang po mga kamatsas kung papaano mag-handle ng ganitong klaseng endgame. Ayan, and wala nang pamigil. May extra pass pawn pa Tapos kagad ang laban. Okay, so winning na, mag-A8 unstoppable. Yan po ang mga pag pinagpatuloy yung ganitong rook and pawn ending. Pero ganun pa man mga kamatsas, kung gusto nyo pong tumaas ang rating nyo, mag-improve yung game nyo, yung endgame pag na-master nyo, napakalaking bagay. Kasi yung endgame, yan po ay may kinalaman yung middle game decision making sa outcome ng endgame Pag malakas ka sa endgame, malupit ka sa middle game. Pag malupit ka naman sa middle game, ibig sabihin, maganda yung opening mo. Ganun lang yun Ang opening, maghahatid ng magandang middle game. Ang magandang middle game, maghahatid ng magandang endgame. Kaya yan po, lahat ng phases dapat ay inaaral natin mga kamatsas. So, may sariling mundo ang endgame, may sariling theory ito na dapat nyo pong mapag-aralan, mga theoretical patterns, importanteng meron tayong pundasyon yan. Okay, ito yung kanilang standing ng mga batang ito. Malulupites. Ayan si Abhimanyu Mishra, pinabagsak ni Ivan sa score na 2.5, 1.5 Biriyo nyo, youngest GM na yan nadali. Tapos nanalo naman si Erdogmus ng semifinal kay Andy Woodward and ito yung score nila sa finale, 3-1. Kaya ang nag-champion dito, walang iba kung hindi si Erdogmus. O, kailangan mag-practice pa si Meow Meow At wala pinakakulelat siya Medyo masama laro niya sa online. Hindi pa siya sanay sa Blitz talaga. Medyo nabugbog siya dito. So, kailangan pa niyang mag-adjust. Okay. So, abang po tayo sa mga tournaments ng ating mga kababayang youth.
Pagka nakakuha po ako ng mga PGN games nila, yun naman ang ating i-upload ha. So wag po kayong maiinip, naghahanap lang din ako. Nagkataon lang kasi ito nasa chess.com medyo accessible kaya nakikita ko kagad yung games. So sa mga meron pong alam na mga Pinoy games po around the world na hindi natin alam, no? Meron tayong mga players na naglalaro sa ibang bansa, pwede nyo pong ipadala sa amin. I-message nyo sa Kamatsas Messenger para makita po namin at mapasadahan natin kung talagang interesting at maganda ang laban. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Sa mga di pa nakakapag-subscribe sa channel na to, subscribe na po kayo and don't forget to follow our Facebook page Kamatsas sa mga di pa po nakakapag-follow. Ayan, marami tayong videos doon everyday. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.